Gusto mo bang maging bilyonaryo? Yung marami kang hawak na limpak-limpak na pera? Yung puntong namamalengke ka lang, kari-karito na ang pera mo. Wow! Grabe! Alam niyo bang naranasan yan ng ibang mga bansa? Sila ay nag-imprinta ng napakaraming pera. Pati nga ata hold-upper, hindi na nang-hold up dahil pati sila milyonaryo na. Ops! Wait lang! Ang tanong, marami silang pera, pero kapos sa produksyon ng bansa. Senyalis nga ba ito ng pagyaman? At bakit ang mga bilyonaryong ito ay patuloy pa rin sa pagkagutom? Yan ang ating aalamin. Ang inflation ay pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo at pagbaba ng halaga ng pera. Halimbawa, kung noon marami kang nabibili sa 1,000 at ngayon, kakaunti na lamang. Ang tawag dyan ay inflation. Hindi nagbago yung 1,000, pero bumaba ang halaga nito. At kapag napunta ito sa hyperinflation, ito ay isang malaking problema sa ating ekonomiya. Tulad na lang sa Zimbabwe, noong taong 2000, ang bansa ay nagkaroon ng economic problem, social problem, political problem, ako naman, pogi problem. Mula sa batas tungkol sa tax, na nagpahirap kahit sa maliliit na negosyante at naging dahilan ng pag-alis ng mga investor sa kanilang bansa at pagkawala ng trabaho sa maraming tao at patuloy na lumalala ang krisis sa kanilang bansa. Marami nang nagugutom at maraming walang kwarta at ang tinignan nilang solusyon, gumawa ng maraming pera. Kaya nagsimula silang gumawa ng maraming pera at ipinamigay sa mga tao nila. Pero ang tanong, nakatulong ba ito? Kung babalikan natin, Pag iniwan ka na, huwag mo nang balikan. hindi yan. Kung babalikan natin ang sinabi ko, maraming kumpanya ang nagsarado at ang mga investor ay nag-alisan. Kaya hindi nakatulong yung maraming pera. At dahil kakaunti ang produkto, tataas ngayon ang presyo na kinakailangan mo ng mas maraming pera sa pagbili ng isang produkto. Halimbawa, ang isang piraso ng tinapay nila ay nagkakahalaga na ng 1,000,000. What? Sa ating bansa, ang average ng inflation rate kada taon ay nasa 3% lamang. Pero sa Zimbabwe noong 2000, meron silang 50% inflation rate. Noong 2006, mahigit 1,200%. Noong taong 2007, umabot na sa 100,000%. At ito pa ang pinakamatindi. Noong 2008, naging 79.6 billion% ang kanilang inflation rate. Ito ay dahil sa patuloy na pag-imprinta ng napakaraming pera. Kaya kung may 1,000,000 ka, swerte mo kung makabili ka ng isang pirasong candy. Mantakin mo, meron na silang $1 million bill, $10 billion bill, $100 billion bill. At ito pa ang malupit, meron na rin silang $100 trillion bill. Wow! Grabe! Daig ba ang nanalo sa loto? At sa taas ng bilihin, kapag mamamalengke ka, kinakailangan mo nang ilagay sa kariton ang mga perang papel. At dahil rin sa taas ng inflasyon, kung i-calculate ang exchange currency ng isang $1 bill sa pera ng Zimbabwe, ang katumbas na figure ay ito. Pakibasa na lang po. Dahil pati calculator ko
nasira na sa laki ng figure na ito hanggang sa tuluyan nang nawala ang halaga ng pag-ibig niya sa iyo. Nawala ang halaga ng kanilang pera. Marami silang pera at maituturing na milyonaryo at bilyonaryo. Pero nagre-revolusyon ang sikmura nila dahil sa gutom. Kaya tinawag silang mga starving billionaire, mga bilyonaryong mahirap pa rin. Ang pag-imprinta ng maraming pera, samantalang may scarcity at shortage, ay hindi solusyon sa problema sa ekonomiya dahil ginawa rin ito ng ibang bansa tulad ng Venezuela dahil sa inflation rate, umabot sa 14 million ang halaga ng isang pirasong manok. Ang Germany noong taong 1923, umabot sa 30,000% ang inflation rate at ang presyo ng tinapay ay umabot sa 200 bilyon. At iba pang mga bansa na ang common sa kanila ay bumaha ng pera sa kanilang bansa habang di nakasasabay ang productivity at resources sa kanilang ekonomiya. Ganyan din sana ang mangyayari sa ating bansa kung hindi na ipasara ang mga investment schemes tulad ng Rygen, Almamico at Kokapa! Why sirado? DJ Nobs Remix. dahil kung nagkataon, kung halos lahat sa atin ay makakakuha ng easy money, hindi na magtatrabaho ang mga tao dahil marami na silang pera at ang epekto ay kukulangin na tayo ng supply ng mga produkto hanggang sa ang ating ekonomiya ay tuluyan ng bumagsak. Mahirap ito kung sa buong buhay mo nag-iipon ka at biglang mawala ng halaga ang pera dahil sa hyperinflation. Kaya matalinong pag-iipon ang kailangan dahil ang perang iniipon ay nananatiling papel lamang. Nakadepende lamang ang halaga ng pera sa takbo ng ekonomiya. Kaya mas magandang gawin, pwede kang bumili ng assets at properties dahil baka dumating ang panahon na ang papel na pera ay mawala ng halaga at masasayang lamang ang iyong pinaghirapan. Ito ang Soksay TV na nag-iiwan ng kasabihang, ito ang paracetamol, ang bagong gamot sa lahat ng uri ng sakit. Masakit pa? At ang pera na uubos, ang kagandahan kumukupas, ang kasikatan lumilipas, pero ang salita ng Diyos mananatiling wagas.